Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mong ang tinanggap nila sa pananampalataya ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang ng banal na salo-salo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan, ang mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan niyo mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan niyo ito. Si Jesus sa taga-Nazaret ay sinugo ng mga Diyos. Pinatutunayan nito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mula't mula pa
ay pinako ninyo at ipapatay sa mga makasalanan. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa kanya gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko kahit hindi ako matitigati. Dahil dito'y nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa, sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay. At hindi mo idudulot na mabulok sa ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako ay mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan ng patriarka si David ay namatay at inilibing. Narito ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging hari tulad ng isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita at hinulaan ni David na kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksa kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad na inyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, aking dalangin, ako yung tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ng iyong lingkod. Ang hangad ko ay magligtas, kaya sa iyo'y dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ay nagkaloob. Ikaw lamang, o Poong ko, ang lahat sa aking buhay. Ako yung tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang Poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi diwa niya aking umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailanman, hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas ng buhay ahantungan, sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangi, ako'y iyong tangkilikin. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dali-daling umalis ang mga babae ng libingan. Pinagharian sila ng magkahalong takot at galak at pakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati at lumapit sila. Niyakap ang kaniyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot.
Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon. Pagkaalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at ibinalita sa mga punong saserdote ang lahat ng nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan sila na ganito ang ipamalita. Samantalang tutulog kami kagabi, naparito ang kaniyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala. Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito kan ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapanalig ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka ng Panginoong Heso Kristo. Unang araw pa lang, pagkatapos ng Easter Sunday, nagparamdam na agad ang demonyo. Nagparamdam, welcome back. Kasi dito sa Ebanghelyo, totoo na nabuhay muli ang Panginoon, pero ano ang nangyari? Nagtipon-tipon ang mga punong saserdote at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal at inutusan na ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kaniyang mga alagad at ninakaw ang bangkay. Nagparamdam agad si Satanas. Kasi misyon ng demonyo na huwag tayong maniwala na totoong nabuhay muli ang Panginoon. Isang kasinungalingan ang pag-asa na dala ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kasi misyon ng demonyo na iparamdam sa atin, bakit ka may problema, palagi kang nagsisimba? Bakit may sakit ka, naglilingkod ka sa simbahan? Kasinungalingan ang pag-asa ng pagkabuhay na yan. Yan ang misyon ni Satanas. At ito ang nangyari sa Ebanghelyo. Kasinungalingan. Paano natin ito ma-resolba? Balik tayo sa krus. Balik tayo sa krus. I-connect natin itong dalawa. Sa tingin niyo, bakit kaya sa lahat ng paraan ng pagpatay ng tao sa isang kriminal sa kasaysayan ng mundo, bakit pinili ni Jesus ang krus? Sa lahat, pwede namang putulan ng ulo. Nasa kasaysayan ng mundo yan. Beheading. Bitay. Pangalawa, nasa kasaysayan. Bakit hindi bitay? Firing squad. Nasa kasaysayan rin. Bakit hindi firing squad? O ipakain sa mga gutom na leon at tigre. Bakit krus? Kasi ang sagot, ang krus, ang pinaka-masakit at pinaka-nakakahiya na paraan ng pagpatay ng isang tao sa kasaysayan ng mundo. Walang makahihigit sa sakit at hiya nala ng krus. Ito ay upang iparamdam sa atin ng Diyos na ako na pinili ang krus na pinakamasakit, kasuklam-suklam at nakakahiya na execution sa history ng tao. Ikaw yan, kung makararanas ka ng pinakamasakit na problema o sakit, hindi mo na pwedeng sabihin, Panginoon, wala ka nung nasa ako ng sakit at problema. Kasi ako nga, pinili ko ang pinaka-nakakahiya at pinakasakit. Ang ibig sabihin, dalawa po. Sana magbigay ito ng positibo sa ating mga isip at puso. Na number 1, hindi ako nag-iisa sa aking problema. Kahit anong sakit nitong problema o sakit na ito, hindi ako nag-iisa kasi sinasamahan ako ng Diyos. Pinili niya ang pinakasakit, kaya andito rin siya sa aking pinakamasakit na problema. Salamat, Panginoon. Aasa ako, hindi ako susuko. Number 2, itong Kristo na pinili ang pinakamasakit na paraan ng pagpatay ng isang kriminal ay nabuhay muli. Ako rin, pagkatapos itong lahat ng mga problema ko, ako rin makatatanggap ng muling pagkabuhay ng langit ng kaliwanagan galing sa Diyos. Huwag kalimutan ang dalawa. May isang santo na ang piyesta niya ay Agosto 10, si Saint Lawrence. Noong panahon niya, ipinagkatiwala sa kanya ang mga kayamanan ng simbahan. Isang araw, ang gobyerno ay gustong bawiin o kunin ang kayamanan ng simbahan.
Kaya sinabi nila kay Lawrence, ibigay mo bukas ang kayamanan ng simbahan. Gusto namin kunin. Kinabukasan, pumunta si Lawrence sa gobyerno, pero hindi pera yung dala niya. Dala niya ang mga mahal ni Jesus, mga pulubi, mga byuda, mga mahihirap, mga may sakit. At sabi niya sa gobyerno, ito ang kayamanan ng simbahan. Galit na galit ang gobyerno. Pinaaresto si Lawrence. At alam niyo, ano yung kamatayan? Inihaw siyang buhay. Ang sakit. Inihaw siya, pinatong siya sa ihawan. At iniihaw siyang buhay. Napakasakit. Pero, anong sabi niya sa mga executioners niya? Sabi niya, Sir, balik rin niyo na ako, naluto na yung harap. Kayo na ba yun? Sino ba dito ang may problema at palaging reklamo? Kaya ibang sabihin yun? Nagawa pa niyang magbiro, dahil sa isip at puso ni Lawrence, titiisin ko lang tong mapagdudusang ito. Masakit, pero pagkatapos nito, may naghihintay na magandang bagay, langit, muling pagkabuhay, galing sa Diyos para sa akin. Yan ang pag-asa. Yan ang Easter message. Sa gitna ng ating kagalakan dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan at siya ay niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan, ang ating ugon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Tayo bilang isang pamayanan naway magbahagi sa lahat ng ating nakakadawang palad ng masayang balita na muling pagkabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Ang mga mananampalatayang namayapa sa kanilang pagkamatay na kasama ni Kristo, naway makabahagi sila sa kanyang kalwalhatian. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Sa sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na nagtagumpay, pagpalain mo kami. Diyos na aming Ama, idinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko ng muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming mga isip at puso at lalo pilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin naman, Panginoon, itong pagkakain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangal sa aking kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong anak, ngalan, at pagkadalisay noong sila'y biniyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa mamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan.
Sa pagkamatay niya sa banal krus, ang kamatayan namin ay kaniyang lupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pasang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng banal na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Ginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilin ng mga kagagaling na utos at turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayati ng lakas loob. Sa
Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpalanghangan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lang sa inyo. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magandang gabi. Kordero ng Diyos na nakaalis ang mga kasalanan sa libutan, hawakan sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ang mga kasalanan sa libutan, hawakan sa amin. Kordero ng Diyos na nakaalis ang mga kasalanan sa libutan, ipatalo mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ko dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig at tindasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa kananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Di ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahindulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Birhen ng katotohanan. O Birhen ng katotohanan, Ina ni Jesus, ang nakatawang taong salita. Salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na sa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, pakayin mo ako sa buhay ng pag-ikot at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Hukumin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria na katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ng piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpapalang bigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Yesu Kristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalabhati upang iyong ipakilala ang halagang pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiliw mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa ibang mga karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin at pagpalain kayo ng makapangyarihan
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa ikaliligtas ng sangkatauhan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang pag-asa ng muling pagkabuhay ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Magsingawit kayo sa Panginoon. Hallelujah. Magsingawit sa Panginoon. Purihin, purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag, ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.